Maawa naman po kayo sa akin, Madam Choleng. Bigyan niyo po ako ng isa pang chance. Pangako, magbabayad ako next week. Hahanap ako ng matinong trabaho ngayong araw. Pakiusap, huwag niyo po akong paalisin. Pangmamakaawa sa landlady ng 28 taong gulang na dalagang si Josefina Pineda. Pinipigilan niya ang ginang na ilabas ang mga gamit niya sa kwartong inuupahan. Tumigil ka, Josefina. Yan din ang narinig ko sa'yo nung nakaraang buwan. Pero ano? Pinaghihintay mo ako sa wala. Nilulugi mo lang ang negosyo ko. Galit na saad ng ginang. Nagipit lang po ako ng mga nakaraang buwan. Yung napasukan kong trabaho kasi ang manyak ng may-ari. Kaya hindi ako nakatiis at umalis ako. Sige na naman po, Aling Choleng. Sa kalsada po ako pupulutin kapag pinalayas niyo ako ngayon eh. Wala akong pakialam. 3 buwan na akong nagbigay ng tsansa sa'yo, pero hindi ka marunong tumupad sa usapan. Kaya ayaw na kitang pagkatiwalaan pa ulit. Bayad na ng bago mangungupahan tong kwartong to, kaya wala ka nang magagawa kundi umalis. Nawalan ng sasabihin si Josefina sa mga narinig. Wala na siyang magagawa. Kahit lumuhod pa siya sa harap ng ginang, ay wala namang silbi, dahil may papalit na pala sa kanya sa paupahan. Napabuntong hininga siya at ipinasok na lang sa kanyang munting maleta ang mga gamit niyang nagkalat sa labas ng kwarto. Naisa na niyang magpaalam ng maayos kay Madam Choleng pero hindi na lang niya ginawa. Wala naman yung pakialam sa kanya, kaya umalis na lamang siya ng tahimik. Nang makalabas na siya sa bahay, nakasalubong niya ang isa sa mga tenant na tanging kasundo niya, si Beatrice. Mukhang kakauwi lang nito sa trabaho. Oh, Josefina, saan ka pupunta? Bakit dala mo ang mga gamit mo? Takang tanong sa kanya ni Beatrice. Pilit siyang ngumiti. Pinaalis na ako ni Madam Choleng. Hindi ko na kasi kayang bayaran ng mga utang kong upa. Malungkot niyang sagot. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman kitang pahiramin ng pera. Ano ka ba? Alam kong may pinag-iipunan ka. Hindi ko pwedeng hiramin yun ng basta-basta. Baka paghihintay pa naman yun. Alam ko naman na babayaran mo ako kapag nakahanap ka na ng trabaho. Ako na magsasabi kay Madam Choleng. Wag na, Beatrice. Maraming salamat na lang. Napakabuti mo pero ayokong ako ang gumamit ng perang pinaghihirapan mo. Pero kung aalis ka, kanino ka makikituloy? Napaisip si Josefina. Sa katunayan ay ulila na siya simula noong high school pa lang. Ang nanay niyang pagiging pokpok ang hanap buhay ay namatay na dahil sa sakit. Ang tatay naman niyang magaling ay hindi niya nakilala. Sabi ng nanay niya ay patay na raw. Pero sigurado siyang hindi naman talaga nito alam kung sino ang totoong nakabuntis dito dahil nga sa uri ng hanap buhay nito. Ang lola niyang sugarol man pero inalagaan naman siya mula nang mamatay ang nanay niya ay pumanaw na rin noong high school siya. Kaya nakakaawa talaga siya. Orihinal na taga Pampanga talaga siya pero pagkamatay ng lola niya ay naglakas loob siyang lumuwas ng Maynila, dala ang kakarampot na halaga. Kinita pa yun sa burol ng lola niya. Sa Maynila, namasukan siya bilang tindera sa Divisoria. Mahina ang kita pero kaya namang pagtiyagaan dahil nag-iisa naman siya sa buhay. Maganda naman siya kaya laging ubos ang paninda ng amo niya. Kaya lang ay huminto na sa pagtitinda ang dati niyang amo. Kaya naghanap siya ng bago. Na yun nga, manyak, kaya nilayasan niya. Wala siyang kamag-anak sa Maynila kaya hindi niya alam kung kanino siya pansamantalang manunuluyan. Tempting ang alok ni Beatrice na tulong pero ayaw niyang maging pabigat dito. Sa isang kaklase ko noon. Pagsisinungaling niya. Natawagan ko na siya kanina. Sabi niya ayos lang daw. Kami ang close sa high school noon tapos mag-isa lang siya sa apartment niya ngayon kaya welcome na welcome ako ron. Huwag ka mag-alala, babae siya at mabuting tao. Siguraduhin mo lang ha? Kung sakaling magkaproblema ka, tawagan mo lang ako. Handa akong tumulong sa iyo, Josefina. Makakaasa ka, Beatrice. Maraming salamat. Mamimiss kita. Ako rin, mamimiss kita ng sobra. Mag-iingat ka palagi ha. Niyakap niya si Beatrice bago mamaalam rito ng tuluyan. Hila-hila ang kanyang munting maleta. Naglakad siya at tinahak na lang ang daan kung saan siya dalhin ang kanyang mga paa. Ilang oras siya sa ganoong sitwasyon hanggang sa makaramdam siya ng gutom. Patay, nagkakarate ng mga bulati ko sa tiyan. Saan ako kakain ito? Bulong ni Josefina sabay himas sa kanyang kumukulong tiyan.
Binunot niya sa bulsa ng kanyang maong pants ang kanyang pitaka upang tingnan ng laman nito. Napasimangot siya sa nakita. 100 pesos na lang pala ang pera ko. Lumingali nga siya sa paligid. Puro mga mamahaling restaurant pa naman ang naririto. Walang kahit isang munting karinderya. Sa mahal ng mga paninda ngayon, may mararating pa ba tong pera ko? Bumuntong hininga siya. Mukhang wala na. Kung meron man, mamaya wala na akong pera. Hay, ano bang gagawin ko? Malungkot niyang ibinalik ang pitaka sa bulsa at muling naglakad-lakad. Napahinto siya sa paglalakad nang may makitang mga pulubi sa gilid ng kalsada. Nakahiga at nakaupo ang mga yon sa mga karton at may mga lata sa harap na pinaglalagyan ng barya. Mukhang ganito ang kalalabasan ko kapag hindi ako nakabundol ng swerte ngayong araw. Anya sa sarili. Naramdaman niyang bukod sa tiyan niyang nag-iingay, sumasakit na rin ang kanyang mga binti. Napagdesisyonan niyang maghanap ng karton sa malapit na basurahan. Nang makahanap ay tumabi siya sa ilang mga pulubi upang magpahinga. Nakaupo siyang humikbi. Nawawalan na siya ng pag-asa. Walang niyang buhay ito. Mahirap na nga ako, ulila pa. Kung sana may mayamang taong umampon sa akin nung naulila ako, masagana sana ang buhay ko ngayon. Higbi niya. Tumingala siya sa ulap habang umaanod pa rin ang mga luha. Lord, pangako, kapag binigyan niyo ako ng swerte ngayon, magiging mabuting tao ako at ako mismo magbibigay ng tirahan sa mga pulubing kasama ko ngayon. Please, gawin niyo akong mayaman ngayong araw. Desperadong dasal niya. Marahan niyang pinahid ng mga luha matapos ang halos 1 minutong pagtingala sa ulap. Nagkataon nang luminaw ang kanyang paningin. Napansin niya ang mga babaeng nagkukumpulan sa labas ng isang restaurant sa kabilang kalsada na ipinagtaka niya. Ano kayang meron doon? Bakit ang daming tao? Free food? Napaili si Josefina sa ideya. Hindi siguro. Maraming kuripot na mayayaman ngayon. Marahil ay job hiring ang meron doon. Wala sa sariling tumayo si Josefina at hinila ang kanyang maleta para magtungo sa restaurant na pinagkakaguluhan. Nang makatawid ng ligtas sa kalsada, kaagad niyang tinanong ang isang babae na nakikigulo rin doon. Excuse me miss, matanong ko lang, anong meron? Tanong niya rito. May raffle, exciting daw ang premyo. Hinihintay namin ng bunutan ngayong araw pero may isang bakanteng slot pa. Wala pa raw nakakabili. Raffle na may exciting price? Parang gusto kong sumali ah. Magkano ba ang slot? 100 pesos per slot. Sumali ka na miss para mabola na ngayong araw. Mukhang pasado ka naman sa requirements. Nagulat siya. Teka, ano bang requirements para makasali? Dapat babae, maganda at nasa 25 o 30 ang edad. Napatango-tango si Josefina. Kaya pala puro mga babae ang naroroon. Magaganda at parang kaedad niya lang. May 100 pesos pa ako. Gusto kong sumali pero wala akong ibang pera bukod dun. Isa pa, ano kaya ang premyo? Unlimited dining kaya? Baka big amount of cash prize? O baka ang mismong restaurant? Naaakit siya sa sariling ideya. Ilang beses siyang humugot ng hininga bago kinuha ang natitirang pera. Nagdasal ka kanina kay Lord Self. Baka ito na ang sagot niya. Sabi niya sa sarili. Kanina bibili ng slot, miss. Baling niya ulit sa babaeng kausap. Wow, bibili ka, miss? Oo, sana. O siya, pumasok ka sa loob ng restaurant. Kapag may nakita kang gwapong lalaki na may kahabaan ng buhok at nakaputing apron, lapitan mo lang siya. Siya kasi ang facilitator. Sinunod niya ang babae. Nakipagsiksikan siya sa mga ibang babaeng naroroon para makapasok sa restaurant. Nang magawa, kaagad hinanap ng kanyang mga mata ang tinutukoy ng lalaking mahaba ang buhok at nakaputing apron. Nakita niya ito sa may counter ng restaurant kaya mabilis niyang nilapitan. Yes, miss. May kailangan ka? Tanong sa kanya ng gwapong lalaki. Available pa ba ang isang slot na natitira dun sa raffle niyo? Kung pwede, kukunin ko na sana. Sagot niya sabay abot ng 100 pesos na ikinalaki ng ngiti ng lalaki. Available na available pa, miss. At yes, pwede mong kunin. Maganda ka pero ilang taon ka na ba? At single ka pa ba? 26 na ako at oo, single na single ako. Good. O, ito ang ticket. Number 24 ang slot mo.
Isulat mo pangalan mo rin at contact number na rin. Instruction ng lalaki sabay abot sa kanya ng isang ticket at ballpen, sabay kinuha sa kanya ang bayad niya. Mabilis na ginawa ni Josefina ang pinagawa ng lalaki at bawat letra na isinusulat niya ay inaalayan niya ng dasal na sana ay siya ang mabunot. Kulang na lang ay lagyan niya ng sumpa ang ticket dahil para siyang mangkukulam na bumubulong-bulong habang nagsusulat. Kapag hindi siya nanalo, talagang mamamatay siya sa gutom. Nang iabot niya ulit sa gwapong facilitator ang ticket, tinupi at nilagay yun ng lalaki sa loob ng isang glass box at inutusan siyang maghintay sa labas ng restaurant kasama ng iba pang mga babae. "Oy, nabili mo ba, miss?" Tanong sa kanya ng babaeng nakausap niya kanina na hindi niya pa rin alam ang pangalan. "Oo." "Mabuti naman. Kung ganun, tuloy ang bunutan ngayong araw kasi puno na ang slot. Anong number pala ang slot mo?" 24, sa'yo ba? 38, 16 at number 3. Ha? 3 slots ang kinuha mo, miss? Pwede ba yon? Oo naman. 100 slots kaya ang pinuno. Yung iba nga, mahigit 10 slot ang binili tapos pwede pang pumili ng number. Sa'yo nga lang hindi mo napili kasi panghuli na. 100 slots tapos 100 pesos per slot ang halaga? E di 10,000 pesos lahat ang nakolekta ng facilitator na yun. Oo nga, maraming pera na rin yun. Kaya siguradong lahat ng bumili ng slots dito na malaki ang premyo. Kahit 5K man lang ang mapanalunan, ayos pa rin. Na-excite si Josefina sa sinabi ng babae. Sana nga lang siya talaga mabunot para tapos ang lahat ng kanyang problema. Isang slot lang ang sa akin. Dapat hindi na ako umasa pa. Pero ako si Josefina at naniniwala ako sa himala. Pagpapasigla niya sa sarili sa kanyang isipan. Natahimik silang lahat sa labas nang lumabas mula sa restaurant ang gwapong facilitator. Dala-dala nito sa magkabilang kamay ang isang mikropono at ang glass box na naglalaman ng 100 tickets. "Hello, beautiful ladies. Namiss niyo ba ako?" Nagsitilian ng ibang mga babaeng kasama ni Josefina. Kaya pala may ibang bumili ng maraming slots dahil pala sa kanya. Anya sa isip. Hindi na kayo maghihintay pa ng matagal dahil sa wakas, puno na ang slots. Pagpapatuloy ng lalaki. Are you ready, ladies? Muling nagsitilian ng mga babae. Ako rin ready na. Bago kumunutin ng magwawagi, tandaan nyo mag-isa lang siya. The prize is so precious that will make you happy for the rest of your life. So, I need all of you to accept whoever the winner is. Okay, ladies? Ngayon, bubunot na ako ha. Inalog-alog pa ng lalaki ang box bago ito bumunot ng isang ticket. Lord, hayaan yung numero ko ang mabunot. Tutuparin ko talaga ang pangako ko kapag mayaman na ako. Mahinang dasal ni Josefina. Kinakabahan din siya. Okay, ito na ladies. At ang nagwagi ay may numerong... Sinadya ng lalaki na huminto para bitinin sila. Ang nanalo ay ang may-ari ng number 24. Josefina Pineda. Maririnig ang pagkadismaya ng mga babae roon, habang si Josefina ay parang nabingi sa narinig. Josefina Pineda? Ako yun, di ba? Anya sa isipan. Josefina Pineda, are you here? Napabalik siya sa ulirat nang hinanap siya ng lalaking gwapo. Marahan niyang itinaas ang kamay na ikinalingon sa kanya ng ibang mga babae. Nandito ako, sir. Ako si Josefina Pineda. Oh, ikaw pala. How lucky you are. Ikaw ang huling bumili ng ticket kanina tapos ikaw tong maswerteng nagwagi. The God is with you today, Miss Pineda. Congratulations. Magpaiwan ka rito sa restaurant ha. And the rest of you ladies, you can go home now. Thank you so much for joining. Wika ng lalaki sa lahat. Bago nagsialisan ng mga babae, bumati pa kay Josefina ang ilang kababaihan. Kabilang na ang babaeng nakausap niya kanina. Matapos mag-alisan ng mga babae, hinila ni Josefina ang maleta. Masigla siyang sumunod sa facilitator papasok sa loob ng restaurant. Naka-close ang restaurant ngayon at day off ng mga empleyado ko kaya walang tao. Pero pwede kitang paghandaan. Do you want a meal, Miss Pineda? Kaagad siyang tumango sa alok ng lalaki. Okay, I'll quickly cook for you. By the way, I'm Hero Alegre. Congratulations again for winning the raffle.
Pag-uusapan natin ang tungkol sa premyo mo pagkatapos nating mag-lunch, okay? No worries, malaki ang premyo mo at hindi ito scam. Sige, maraming salamat. Naniniwala naman ako. Basta may free meal ako at kaunting halaga, ayos na sa akin. Mamaya matutuwa ka sa premyo. I'll cook now, dyan ka muna. Kung nauuhaw ka, merong fridge sa may counter. Kumuha ka lang na maiinom mo. It's also free. Sinunod naman ni Josefina ang lalaki dahil nauuhaw na talaga siya. Nagtungo naman si Hiro sa kusina upang magluto ng lunch nila. Tuwang-tuwa na naghintay si Josefina sa isa sa mga table ng restaurant. Mukhang mamahalin ng pagkain doon. Thank you, Lord. Pinakinggan niyo ako. Maraming salamat din sa darating na free meal at dito sa free water. The best ka talaga, Lord. Pasasalamat niya sa Panginoon. Hindi nagtagal ay natapos din si Hiro sa pagluluto. Kaagad siyang pinaghandaan ng lalaki. Masigla tuloy siyang kumain. Walang pakialam si Josefina kahit kasalo niya ang gwapong facilitator. Sasamantalahin na niya dahil gutom na talaga siya kanina pa. Nang matapos sila sa pagkain, kaagad niyang binuksan ang topic tungkol sa premyo. So, ano bang premyong matatanggap ko, Sir Hiro? Cash ba o itong restaurant? Sabik niyang tanong na ikinahalakhak ng lalaki. Hindi, Josefina. Mas mahal sa inakala mo. Hintayin na lang natin, parating na yon. Sagot ng binata. Ha? Nakakapaglakad ang premyo? Oo. Sorry, hindi ko nilinaw sa'yo. Tumikhim si Hiro. Your prize is my best friend. He's one of the young billionaires here in the country who's looking for a bride. And congratulations, you're the chosen one, Josefina Pineda. Gulat siyang napatayo sa narinig. Ano? Lalaki ang premyo sa raffle na to? Pasigaw niyang tanong. Wait, ayaw mo ba? Hoy, nagkakalokohan ba tayo? Sabi mong malaki ang premyo ko, pero ba't naman lalaki? Alam mo bang homeless ako at kailangan ko ng pera? Kaya kahit less ko ng 100 pesos yun, isinugal ko pa rin sa palaro mo. Tapos sasabihin mong lalaki ang premyo ko? Easy, Josefina. Pangako, hindi ka na magiging homeless after you meet him. Kayang-kaya ko nung bilhan kahit ilang bahay pa. Siguraduhin mo lang na may mahihita ako sa kalokohan mong to, Hiro. Kung hindi, sisiraan ko ang restaurant na to at ipagkakalat ko na scam ka. Itataya ko ang reputasyon ko. Basta hintayin lang natin siya. Samantala, problemado at parang mahihilo na sa dami ng mga paperwork sa kanyang lamesa ang 29 na taong gulang na binata at isa sa mga bilyonaryo ng Pilipinas na si Alejandro Mercado. Nasa opisina siya ng kumpanya at tambak ang trabaho. Sir Alejandro, tawag sa kanya ng kapapasok lamang ng sekretarya. Nandito pa po ang ilan sa mga kailangan niyong pirmahan. Save that for tomorrow, Ann. Hindi ko pa tapos ang mga nasa lamesa ko. Putol niya sa sekretary. Okay sir. By the way, malapit na pong mag-lunch. Anong gusto niyo o order ako? Wala pa akong gana. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Sumasakit ang ulo ko. Okay, Sir Alejandro. No problem. Napapisil siya sa noo nang makaalis na ang sekretarya. Ilang saglit pa, napagdesisyonan niyang tawagan ng kanyang mommy para tanungin tungkol sa lagay ng daddy niyang may sakit. Hello, anak. Buti na lang tumawag ka na. Masayang bungad ng mommy niya sa kabilang linya. Gusto ko lang po sanang tanungin kung ano ang lagay ni daddy. Ayos naman anak, hinahanap ka nga lang niya ng madalas. Pakisabi po, I'm sorry. I have a lot of paperwork here in the company. Hindi ka man lang ba makakabisita saglit dito? Miss ka na namin. Ilang araw ka niriyan sa kumpanya. Tapos sa mansyon mo pa ikaw palaging umuuwi at hindi rito sa amin ng daddy mo. Are you even eating or sleeping well, son? Oo naman po. Hayaan nyo, bibisita ako ngayong araw sa inyo. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko rito sa office. Aasahan ko yan ha? You should also enjoy yourself, son. Huwag kang magpapakapagod sa trabaho. Alam mo bang paulit-ulit akong sinasabihan ng daddy mo na maghanap ka na ng mapapangasawa? I know that, mommy. Sa ngayon, wala pa akong natitipuhang babae. Kapag mayroon na, sasabihin ko naman po sa inyo ni daddy. Okay, I'll tell him. Mahaba-haba pa ang naging usapan nilang mag-ina. Nang matapos, panandalian siyang nagpahinga habang iniisip ang tungkol sa deal nila ng daddy niya na hindi alam ng mommy niya.
May sakit sa baga ang daddy niya, ngunit ayaw nitong magpa-opera hanggang hindi pa siya nakakahanap ng asawa. Bukod sa nakatambak na trabaho sa kumpanya niya, yun pa ang kanyang pinoproblema. Simula noong naghiwalay sila ng kanyang dating nobya noong high school pa siya, 13 taon na ang nakalilipas. Wala na siyang naging interes pa sa mga babae. Ngunit hindi maaaring hayaan na lang ni Alejandro ang daddy niya. Kaya naman humingi siya ng tulong sa isang kaibigan na hanapan siya ng babaeng papasa bilang kanyang bride. Habang nagmumuni-muni, nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigang si Hiro na kanyang nahingaan ng tulong. Ano, may kailangan ka? Sagot niya dito sa tawag. Kahit kailan talaga, hindi ka marunong mag-hello. Naiinis na sagot naman ng nasa kabilang linya. Alam ko naman kasing walang kwenta na naman ang rason mo kung bakit ka tumawag, Hiro. Grabe ka sa akin. Hindi to walang kwenta. It's for your own good, bro. Ano ba yun? Nakahanap na ako ng babaeng pwedeng maging bride mo para matuwa ang daddy mo. Napatawid siya sa pagkakaupo. Are you serious? Huwag mo sabihin nakilala mo yun sa kung saang club. Ang bilis kasi eh. Bro naman, napakawalang tiwala mo sa akin. Kahit maraming nakikilalang babae sa ganung lugar, syempre hindi kita ipapakilala sa kanila, no? Lalo na't aasawahin mo ang babae. Don't worry, Alejandro. She's beautiful and she looks decent. So, paano mo nga yun nakilala? Siya ang nanalo sa paraffle ko ngayong araw. Paraffle? Kumunot ang noon ni Alejandro. Yeah, wala kasi akong maisip na strategy kung paano makakahanap ng babae. Kaya nagparaffle ako. And she won. Don't worry, sinigurado kong hindi matanda ang edad niya sa'yo. Are you nuts, Hiro? Did you just made myself a prize? Gulat niyang putol sa kaibigan, sabay tayo sa kinauupuan. Chill, Alejandro. Parang nararamdaman kong nagliliyab ka na dyan sa kabilang linya eh. Bakit ba kasi puro kalokohan ang pumapasok sa kokote mo, Hiro? I ask for your help for a serious matter. I need the bride para magpa-opera na ang daddy ko. But you found one for me in that kind of way. Ano sa tingin mong ginagawa natin? Naglalaro lang? Man, I'm just trying to help, okay? Hindi to laro, promise. Kung hindi ka naman masyadong busy ngayong araw, mabuting mapunta ka na ngayon dito sa restaurant ko. Nandito ang babaeng nanalo. Katatapos lang niya kumain. Kapag hindi siya pasado sa taste mo, hahanapan kita ng iba. Okay, bye. Hiro? Hello? Puisit ka. Lagot ka sa akin. Dismayado niyang ibinaba ang telepono nang mawala si Hiro sa kabilang linya. Paulit-ulit niyang ginulo ang buhok, hanggang sa napagdesisyonan niyang lumabas ng opisina upang magtungo sa restaurant ni Hiro. Nakasalubong pa niya ang kanyang sekretarya. Sir, saan po kayo pupunta? Nandito na po ang kape niyo. Tanong nito. May kikitain ng akuan. Ikaw na bahala sa nasa table ko. Sa'yo na yung kape. Yun lang ang sinabi niya rito bago tuloy-tuloy papunta sa elevator. Kaagad niyang pinindot ang button pababa sa parking lot. Nang makalabas, mabilis siyang nagtungo sa kanyang kotse at pinaharurot yun. Hindi tumagal ang biyahe niya ng kalahating oras dahil malapit lang ang restaurant ng kaibigan. Pagkapark niya ng kotse, kaagad siyang pumasok sa restaurant ni Hiro at natagpo ang mag-isa lang ito roon. Oh, ang bilis mo naman bro. Excited na excited? Nakangising salubong sa kanya nito. Where's the woman? Kaagad na tanong niya. Excited ka nga. Nandun siya sa banyo. Mukha siyang disappointed. Hindi ko kasi sinabi kung ano ang premyo kaya wala siyang ideya bago siya bumili ng slot. Nakaka-guilty tuloy. Marunong ka rin palang mag-guilty. Binigyan niya ng batok ang kaibigan. Magkano na kolekta mo sa raffle mo ha? Aray, masakit yun ha. Hinimas ni Hiro ang ulong nabatukan. 10,000 pesos lang naman. Napakagago mo talaga. Anong gagawin mo sa perang yun? Isauli mo yun sa mga may-ari. No way. Pinaghirapan ko kaya yun. Those women willingly purchase slots because you deceived them. Grabe ka talaga sa akin. Salamat ka nga dahil masipag ako maghanap ng babae para sa'yo. Saan ang kasipagan sa pagpaparaffle ha? Kung hindi mo isasauli ang mga pera sa mga babae, asahan mong hindi ka sasagutin ng babaeng pinupormahan mo. Sisiraan kita sa kanya. Biglang namutla si Hiro sa narinig. Dude, anong gagawin mo? Ikukwento ko sa kanyang kabuntutan mo ng mga bata pa tayo. Fine,
Isasauli ko na. Tatawagan ko sila isa-isa. Dito ka lang. Hintayin mong makalabas si Miss Pineda. Sino? Bago niya pa matanong si Hiro, mabilis na itong umakyat sa ikalawang palapag ng restaurant kung nasaan ang opisina nito. Napabuntong hininga na lamang si Alejandro at umupo sa isa sa mga table roon. Napansin niyang may isang maleta sa ilalim ng lamesa, pero pinagsawalang bahala niya lang. He said Pineda. Yun bang apelyido ng babaeng nagwagi sa raffle niya? Bakit parang pamilyar? Anya sa isipan. Ilang saglit pa, may lumabas na magandang babae mula sa banyo na ikinalaki ng kanyang mga mata nang makilala niyon. Josefina? Bigkas niya sa pangalan ng babae sabay tayo. Alejandro, anong ginagawa mo rito? Gulat namang tanong ni Josefina. I should be the one asking you that. Don't tell me. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang may napagtanto. Ikaw ba nanalo sa raffle ni Hiro? Ako nga. Teka, ikaw ba ang premyo yung tinutukoy niya? Why did you purchase a slot? Pinairal mo na naman ang katangahan mo. Sa halip ay sagot niya sa babae. Aba, ako pa sinisisi mo. Kayo itong nanloko ng mga babae. Wala akong kinalaman dito, Josefina. I don't care. Basta ibalik niyo ang 100 pesos ko. Wala akong planong maging bride ng isang cheater na tulad mo. Sigaw nito kay Alejandro. Mainit na ang ulo at masama ang tingin sa binata. I'm not a cheater, Josefina. Hindi ka lang marunong magtiwala. Talaga namang hindi ka mapagkakatiwalaan. Isinagawa niyo sigurong raffle niyo para bitagin ako, no? Kasabot niya yung mga babae kanina, no? Umamin ka. Asa ka. I told you, I don't have any idea about the raffle. Ask Hiro. Sa kamalay ko bang narito ka sa Maynila? Di ba taga Pampanga ka? Anong paki mo kung narito ako? Bakit? Ikaw bang may-ari ng Maynila? Ikaw, bakit ka rin narito? Guys, magkakilala na pala kayo. At bakit kayo nagsisigawan? Parang may galit kayo sa isa't isa. Singit ni Hiro sa mainit na usapan nila. Kabababa lang nito galing sa opisina. Hindi nito kilala si Josefina dahil businessman na si Alejandro nang makilala nito si Hiro sa isang business convention. Talagang may galit ako. Ex ko lang naman tong cheater na to. Sagot ni Josefina sabay turo kay Alejandro. Put your finger away on my face. I'm not a cheater. For Pete's sake, Josefina. Galit na niyang depensa. Napatutop naman ng bibig si Hiro sa naririnig. Langya, mag-ex pala kayo. At wala akong ideya. Bakit ang unfair niyo? Aray! Biglang nakatanggap ng batok si Hiro mula kay Alejandro at sipa naman mula kay Josefina. Ramdam ni Josefina ang pagkulo ng kanyang dugo nang makita't makaharap ulit ang kanyang kaisa-isang ex-boyfriend na pinaniniwalaan niyang nag-cheat sa kanya. 13 taon na ang nakalilipas, dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay dito. Grade 11 senior high school pa lang sila noon. Pero magpahanggang ngayon ay naroroon pa rin ang galit sa kanyang puso. Kaya naman nang malaman niyang ang binata pala ang napanalunan niya sa raffle na sinalihan, naisip niyang mukhang galit sa kanyang Diyos. Kaysa blessing ang ibigay sa kanya, sumpa ang natanggap niya nang magdasal siya. Pero halata niya sa pananamit at itsura ng lalaki na mukhang yumaman na ito. Kaya siguro mayabang ang kilos nito ngayon maging pananalita. Okay guys, pag-usapan natin ng masinsinon to. Umupo tayong tatlo. Chill lang, okay? Suwestyon ni Hiro habang dinaramdam pa rin ang nananakit na batok at paa. Umirap si Josefina upang bawiin ang masamang titig niya kay Alejandro at umupo siya sa isang silya. Sumunod naman sa kanya ang dalawang binata. Ngayon, kaharap niya ulit si Alejandro at nasa gitna si Hiro. Hiro, tell everything about this matter. Utos ni Alejandro sa kaibigan. Okay. Bumaling sa kanya si Hiro. Miss Pineda, listen. I'm so sorry. Na-disappoint kita ng sobra. Kaya ko lang naman isinagawa ang raffle para tulungan tong si Alejandro. He needs a bride for the sake of her ill father. Yun kasi ang request ng matanda sa kanya. Kung mag-aasawa siya sa lalong madaling panahon, magpapa-opera na si Tito. Oh, tapos, balak niyo akong idamay sa problemang yan. Wala akong paki sa problema niyong dalawa. Ibalik niyo na kasi ang 100 ko. Naiinis niyang komento. Ikaw ang sadyang pumasok dito, Josefina. Nagsiyasat ka muna sana bago ka bumili ng numero kay Hiro. Kahit kailan talaga, hindi ka marunong magbasa muna. Kaya ka naluloko.
Insulto sa kanya ni Alejandro habang naka-cross arms ito. Oo nga, kaya nga naloko mo ako, di ba? Kupal ka kasi. That's not what I'm talking about. At hindi ako manloloko, ano ba? Napaawang ang labi ni Josefina. So ako pang sinisisi mo. Baka nakakalimutan mong ako ang biktima rito. Mabuti pa, ibalik niyo na lang kasi ang pera ko. Hindi na ako magrarant pa at aalis na ako agad. Wala nang bawian pa. Ikaw ang nanalo. Whether you like it or not, you'll be my bride. Pareho silang nagulat ni Hiro sa narinig mula kay Alejandro. Ano? Nahihibang ka na ba? May kasalanan ka sa akin, Alejandro Mercado. Di porket mayaman ka na ngayon. Akala mo madali mo ako mauutot maisa. I'm serious, Josefina. Putol ng binata sa kanyang pagsasalita. Sinasabi ko to ngayon hindi lang dahil sa iniisip ko ang daddy ko. I also want to clarify about what happened between us back then. I hate you calling me a cheater. Bakit? Totoo naman talaga. Nakipaghalikan ka kay Reda noon. I'm not a cheater. It's just a misunderstanding, Josefina. Gusto kong patunayan na inosente ako. Hindi ako naniniwala. Fine. I'll let you live in my mansion. Para naman maipakita ko sa'yo ng maayos ang totoo kong pagkatao. Tahimik lamang na nakikinig si Hiro sa kanilang dalawa habang si Josefina ay napalunok sa narinig kay Alejandro. Napagtanto niyang homeless na nga pala siya ngayon. Ang suwestyon ng binata ay maayos para sa kanya. Magkakaroon na siya ng libreng tirahan. Sumulyap siya sa labas ng restaurant. Ilang oras na lang at gabi na. Pihadong sa lansangan siya matutulog mamaya. No, Josefina. Huwag kang magpapaloko sa ex mo. Cheater nga yan, di ba? Pagpapagising niya sa sarili sa isipan. Bukod sa pwede akong tumira sa mansyon mo, ano pang gagawin mo sa akin? Tanong niya kay Alejandro. Kalmado na siya. Pakakainin kita, patutulugin, bibilhan ng mga gusto. Mamahalin at liligawan kita. Hanggang sa maibalik ko ang tiwala mo sa akin. Seryosong tugon ng binata. Yun lang? Wala bang pera? Fine. Magkano bang gusto mo? Magkano bang halaga ko sa'yo? Hindi agad nakaimik si Alejandro. Wala akong katumbas na halaga, Josefina. Umirap siya. Huwag mo nga akong bulahin, Alejandro. Hindi kita binobola. Tell me, ano nga lang ang gusto mo, tutumbasan ko ng halaga? Ang totoo, homeless na ako. Nagbaka sakali lang ako na sumali sa raffle ni Hiro kanina kahit na last 100 yung itinaya ko. At bakit ka naging homeless? May bahay ka pa naman nung nag-aaral tayo ah. Wala na. Namuhay na ako mag-isa. Ulila na ako, di ba? Kaso nawalan ako ng trabaho. At kanina pinalayas na ako ni Aling Shoring sa paupahan niya. Kaya palaboy na ako ngayon. Then my offer is still on. Come on, live with me and marry me. Sure ako na hindi ka na homeless mamaya. Komportable ang tulog mo kung sasama ka sa akin. Mukha pa namang uulan. Sa lansangan ka matutulog mamaya habang umuulan. You want that? Napaisip si Josefina. Ang hirap para sa kanya na tumanggi, lalo na't wala na siyang ibang matatakbuhan. Ngunit alam niyang wasak ang pride niya kung sakaling tatanggapin niya ang alok nito. Kung tatanggapin ko ang offer ng kumag na to, sira ang pagkatao ko na matagal na panahon kong iningatan simula nung naghiwalay kami. Kung tatanggi naman ako, magiging forever pulubi naman ako. Lord, bakit po kapag nagbibigay kayo ng blessings may kakambal pang sumpa? Anya sa isipan. Taimtim namang naghihintay si Alejandro sa kanyang desisyon. Maging si Hiro na kanina pa nananahimik ay sabik na rin sa sagot niya. Marahas siyang bumuntong hininga. At kapag pinakasalan kita, anong kapalit? I will buy a house and a car for you. Plus kahit magkano gusto mo, ibibigay ko. Paano kung sabihin kong 1 billion ang gusto ko? Not a problem. I will give you 1 billion payment. Yabang. Akala mo naman totoo. Anong racket mo ha? Scammer ka no? Yung uso ngayon na networking? Ganun ka no? Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Now I need your answer, Josefina. Sasama ka ba sa akin o hindi? You're wasting my time. Suplado ng kumag, yumaman lang. Maktol niya sa mahinang tinig. Fine, papayag na ako sa offer mo. Napangiti naman agad si Alejandro. Pero may mga kondisyon ako. Spill them. Kahit liligawan mo ako, bawal mo akong hawakan. At dapat walang ibang makakaalam na maninirahan ako sa'yo. Isa pa, kung sakaling lokohin mo ako ulit, mananagot ka sa akin. Babasagin ko yung pagmumukha mo bago ako umalis ng mansyon mo. Deal?
Makakaasa ka, Josefina. Deal. Now it's settled. Congratulations to both of you. Masayang singit ni Hiro sabay palakpak. Still, kailangan mong ibalik sa mga iniscam mo ang 100 pesos nila. Paalala ni Alejandro kay Hiro sabay alis nito. Sumunod naman si Josefina habang hila-hila ang maleta. Hiyang-hiya si Josefina habang katabi si Alejandro sa kotse nito. Sinungitan niya ito kanina pero bibigay rin pala siya sa offer nito. Kasalukuyan nilang tinatahak ang daan papunta sa mansyon ng binata. Sa katunayan, kanina pa sila nakapasok sa gate ngunit hindi pa niya natatanaw ang mansyon. Puro mga halaman at poste ng ilaw lang ang nadadaanan nila. Bakuran mo ba to? Basag niya sa katahimikan. Oo, sagot ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Josefina. Seryoso? Ang lawak naman. Parang hindi na nakarating sa bahay mo. Sinadya ko yan. Para na rin sa mga future children and grandchildren natin. Pabulong ang huling salita ng lalaki, kaya hindi masyadong malinaw sa pandinig niya. Ano ka mo, Alejandro? Wala, malapit na tayo sa mansyon, sabi ko. Ilang saglit pa, natanaw na niya ang dambuhalang modern mansion na sinasabi ni Alejandro at napanganga siya sa ganda nito at laki. Dahil sa pagkamangha, hindi niya namalayang nakababa na pala ng kotse si Alejandro. Nakuha na ang maleta niya sa likod ng kotse at pinagbuksan na siya ng pintuan. Nasa mansyon ang kanyang mga mata kahit noong nakababa na siya sa sasakyan. Wow, grabe palang iniyaman ni Alejandro. Ang laki naman ng bahay niya. I can't believe that I'm going to live here from now on. Sa isip niya. Mag-isa ka lang ba sa mansyon na to? Tanong niya sa binata. No, may dalawang mag-asawa akong kasama. Remember Nanay Fe at Tatay Ben? Sila ang nangangalaga sa mansyon ko. Kung ganun, nandito sila ngayon? Oo, simula pa nung lumipat ako rito. Natuwa siya sa nalaman. Ang mag-asawang tinutukoy ni Alejandro na si Nanay Fe at Tatay Ben ay ang mabait na tendero at tendera ng kwek-kwek sa labas ng school nila noon. Naaalala niyang madalas silang mag-date dalawa noon sa munting tindahan ng mag-asawa pagkatapos ng klase. Alejandro, iho, mabuti na lang at naisipan mong umuwi. Sino siya? Girlfriend mo? Takang tanong ni Nanay Fe na kalalabas lang mula sa mansyon. Malawak nang umiti si Josefina. Mukhang hindi siya nakilala ng ginang. Ex niya na po ako. Siya na ang sumagot. Nanay Fe, ako po to, si Josefina. Hindi niyo na po ba ako natatandaan? Tinitigan siyang maigi ng ginang. Ilang saglit pa, umaliwalas ang mukha nito at mabilis na lumapit sa kanya. Josefina, iha? Ikaw pala yan. Naku, pasensya na. Hindi kita nakilala. Niyakap niya ito. Ayos lang po, Nanay Fe. Kamusta po kayo? Bumitiw na sila sa isa't isa. Mabuti naman, iha. Guminhawa ang buhay namin ng Tatay Ben mo dahil kay Alejandro. Masaya po ako para sa inyo. Hindi pa kayo nagkakabalikan ni Alejandro? I'm pursuing her again, Nanay Fe. Kaya ako siya isinama rito para malaman niya na mali ang paratang niya sa akin. Dito na rin po muna siya titira sa akin. Si Alejandro ang sumagot sa tanong ng ginang. Talaga? Bumaling ang ginang kay Josefina. Sana naman iha, hindi mo pahirapan tong si Alejandro. Naniniwala ako sa kanya na inosente siya. Kung meron man siyang kamalian o pagkukulang, alam kong hindi niya yung sinasadya. Pilit na lang siyang ngumiti sa ginang. Nang tingnan niya si Alejandro, nailang siya nang mapansin na nakatitig to sa kanya. Inaya sila ni Nanay Fe na pumasok na. Matapos uminom ng malamig na inumin, dinala siya ni Alejandro sa kanyang magiging kwarto. Feel free to use this bedroom comfortably, Josefina. Kung sakaling may kailangan kang ipalagay rito, sabihan mo lang ako. Saad ng binata habang siya ay manghang-mangha sa ganda ng kwarto. Parang nakakahiya naman, ang laki ng kwarto. Pang prinsesa. Baka may mas maliit dito, Alejandro. Okay na sa akin yun. Ngumisi si Alejandro. Ngayon ka pa nahiya? Di ba pangarap mong magkaroon ng ganitong kwarto? Ano ba? Matagal na panahon na yon. Isip bata pa ako nun. Huwag mo nang ipaalala sa akin, pwede ba? Sorry, pero malalaki lahat ng kwarto rito. Whether you like it or not, you'll be using this room. Baba ka na lang kapag tinawag kita para sa hapunan. Lumabas na sa kwarto si Alejandro. Nang masiguradong nakalayo na ito, namalayan na lang ni Josefina ang sarili na lumundag pahiga sa king size na kama.
Oh my God, this is heaven. Sinong mag-aakalang makakahiga ako sa ganitong kagarang kama? Masigla niyang saad. Tumayo siya at pinuntahan ng banyo. Tawang-tawa siya nang makitang maganda pa yon kaysa sa inupahan niyang kwarto noon. Bawat sulok ng kwarto ay kanyang sinipat bago nilabas at inayos ang mga gamit niya sa loob ng maleta. Ilang saglit pa, bumukas ulit ang pintuan ng kwarto na muntik niya ng ikalundag. Kakain na, Josefina. Anunsyo nang kakapasok lang na si Alejandro. Kumatok ka naman. Ginugulat mo ko. Reklamo niya sa binata. Sorry, not sorry. Napairap siya sa tugon ng lalaki. Nakakaasar ka talaga. Palibhasa nakikita na lang ako, di ka nakakatok? Sorry na nga, diba? Napaka-reklamador mo pa rin talaga no? Ewan ko sa'yo. Sa pagkainan, halos hindi nang inunguya ni Josefina ang mga pagkain. Panay ang lunok niya dahil mga paborito niya ang nakahain sa mesa na sa tingin niya ay sinadyang ipahain ni Alejandro para sa kanya. Magdahan-dahan ka naman, hindi tatakbo mga pagkain. Saway sa kanya ni Alejandro, sabay salin ng tubig sa kanyang baso. Hindi niya ito pinansin. Ang sarap, Nanay Fe. Mukhang tataba ako rito kapag ikaw ang palagi nagluluto. Puri ni Josefina sa ginang. Magkakasalo sila sa hapag. Pamilya na ang turing ni Alejandro sa mag-asawa, kaya hindi nito pinapahiwalay sa pagkain ang dalawang matanda. Maraming salamat naman, Iha. Kain ka pa. Marami pa ako rin sa kusina. Maiging ang tumaba at medyo payat ka. Nakangiting tugon ni Nanay Fe. Hindi ko akalaing makakapagsalo-salo tayo ng ganito. Ani naman ni Tatay Ben. Nasa hardin to kanina noong dumating si Josefina kaya hindi siya nasalubong. Noong mga panahon na high school pa kayo, tuwang-tuwa kami ni Fe kapag masaya kayong dalawa habang kumakain ng mga paninda namin. Hindi ko akalaing maghihiwalay kayong dalawa Ang saya nyo kasi sa isa't isa. Kung may hindi kayo pagkakaintindihan nun, may oras pa para linawin yung mga anak. Sayang ang inyong pinagsamahan kung sakaling hindi kayong magkakatuluyan. Natahimik si Josefina at Alejandro sa mga sinabi ni Tatay Ben. Tiningnan niya si Alejandro. May pangungulila ang mga mata nito. Grabe ang dinulot niyang sakit sa akin noon. May mga pruweba ako at nakita ko mismo na may kahalikan siyang iba kahit kami pa noon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun nalilimot. Kaya kaya ko bang patiwarin at pagkatiwalaan ng lalaking to? Anya sa isipan. Natapos ang pagkain nila na hindi na namalayan ni Josefina. Hindi rin siya hinayaan ni Nanay Fe na maghugas ng plato. Kinabukasan, nang magising si Josefina, nalaman niyang wala na si Alejandro sa mansyon. Pasensya na, Fina. Noon pa man ay Fina na ang tawag sa kanya ng mag-asawa. Marami raw na iwan na trabaho sa opisina niya si Alejandro kaya hindi na siya nakapagpaalam sa'yo. Huwag ka mag-alala, bibilisan niya raw ang pag-aasikaso roon para makauwi siya rito ng maaga. Baka raw hanapin mo siya. Sagot sa kanya ni Nanay Fe nang tanungin niya ito kung nasaan si Alejandro. Ayos lang naman po ako kahit matagal siya at gabi na siya umuwi. Hindi ko naman po kontrolado ang buhay niya at wala naman po akong paki sa kanya. Bakit siya agad ang hinanap mo kahit may muta ka pa? Ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi sa narinig. Kasi po, siyang may-ari ng bahay. Katwiran niya. Oo nga naman. O siya, halikan at mag-almusal na tayo. Habang kumakain si Josefina, malikot ang kanyang mga mata. Namamangha pa rin siya sa interior designs ng bahay at mga palamuti roon, gaya ng mamahaling banga, halaman at mga paintings. Nga pala, Nanay Fe, nasan po ang mga magulang ni Alejandro? Bakit wala sila rito? Basag niya sa katahimikan. May ibang mansyon sila na ipinagawa ni Alejandro. Yung malapit sa ospital para na rin hindi mahirapan ng tatay niyang may sakit. Ah, ganun po ba? Nung kami pa po, hindi ko nakilala mga magulang niya. Kaya hindi ko alam na may pinagdadaanan palang hirap ang tatay niya. Mahirap siguro yun para sa kanya. Talagang mahirap, Iha. Simula nung nagkasakit ang tatay niya, nagsimula na siyang magtrabaho mag-isa. Kung ano-ano mga pinasok ni Alejandro para may pambili ng gamot ang tatay niya. Pangkain nila at para na rin sa pag-aaral niya nung college. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos siya at nagkaroon ng permanenteng trabaho. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang sikat na furniture company. Nagustuhan siya ng may-ari ng furniture dahil sa taglay niyang sipag at dedikasyon. Ngayon, may sarili na siyang kumpanya ng mga furniture sa tulong ni Mr. Ellicott na malaki ang tiwala kay Alejandro.
Ang kaunting halagang ipon niya noon na nais niyang ipang-upahan sa negosyo ay dinagdagan ni Mr. Ellicott. Kaya na ipatayo ni Alejandro ang sariling kumpanya. Pero hindi lang tungkol sa mga naitulong ng mayamang matanda kung bakit siya nakilala ngayon sa bansa bilang isa sa mga batang bilyonaryo, kundi dahil din sa kanyang taglay na talino. Meron pa siyang ibang mga kumpanya na marami na ring branch sa bansa. At lahat ng tagumpay niya, nakamit niya nang wala na ako sa buhay niya, Nanay Fe. Hindi, Iha. Isa ka sa mga inspirasyon ni Alejandro kaya siya nagsumikap. Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay. Alam mo bang lagi niya kaming binibisita noon kahit nakatapos na kayo ng high school? Tapos ikaw ang laging topic niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa amin na magpapayaman siya, bibigyan niya ng masaganang buhay ang mga magulang niya, at pati kami ng tatay Benyo. At bukod doon, liligawan ka niya ulit dahil ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso niya. Naniniwala ako sa kanya, Fina, kaya sana paniwalaan mo rin siya. Gusto ko, Nanay, pero tumatak sa akin ang ginawa niyang panloloko noon. Mahirap na sa akin nang ibigay ulit ang tiwala sa kanya. Papaano ka ba niya niloko, Iha? Kamamatay lang po noon ng lola ko kaya mag-isa na lang ako. Umasa akong siyang magiging karamay ko, pero tumulo ang kanyang luha nang maalala ang nakaraan. Nakita ko po si Alejandro doon. Kasama ang isa naming kaklase. Naghahalikan sila sa library. Diyos ko! Bulalas ni Nanay Fe. Kaya nadurog po ako ng sobra. Nangako siya na hindi niya ako lolokohin pero binali niya ang pangako niya. Lumuwas ako ng Maynila nung mamatay si Lola at para na rin kalimutan si Alejandro. Niyakap at hinayaan siya ni Nanay Fe na umiyak sa mga braso nito. Nang mahimasmasan siya, saka nagsalita ang ginang. Nagpaliwanag ba siya, Iha, kung bakit niya nagawa yun? Wala naman pong kailangang ipaliwanag pa. Malinaw na ang nakita ko. Pero baka naman hindi niya sinasadya. Baka yung babae ang humalik sa kanya. Ewan ko po. Hiniwalayan ko na lang siya pagka-graduate ng high school. Umalis na ako sa lugar namin. Matagal kaming hindi nagkita. Pero dahil sa isang raffle, muli kaming nagkita. Tadhana siguro yun, anak. Sana naman malinaw niya sa'yo ng maayos ang kaganapan noon. Sana nga po, Nay. Matapos ang usapan nila ni Nanay Fe, dahil walang magawa sa mansyon, tumulong na lang siya sa paglilinis dito. Nang makauwi si Alejandro mula sa trabaho, nagulat si Fina sa dami ng mga regalong dala nito sa kanya. Bulaklak, tsokolate, magagandang damit at mga cosmetics. Sinusuhulan mo ba ako? Duda niyang tanong sa lalaki. Of course not. These are symbol of my love for you. Akala mo ba tatanggapin ko yan ng basta-basta? Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Isasama ko na rin pati ang ingredients sa paggawa ng kwek-kwek na nasa kusina na. Bahala ko pa sanang palutuan ka kay Nanay Fe. Kwek-kwek? Seryoso? Oo. Pero kung ayaw mo, sino nagsabi na ayaw ko? Mabilis niya kinuha ang mga regalo ng lalaki na ikinatawa ng huli. Good girl. Kung ganyan ka palagi, magkakasundo tayo. Siyempre, marupok ako kapag kwek-kwek na ang usapan eh. Ilang beses pang nagdala ng regalo si Alejandro sa kanya mula ng araw na yon. Tinupad din ito ang kondisyon niya na bawal siyang hawakan. Hindi namamalayan ni Josefina, umabot na pala siya ng 1 buwan sa poder ng dating kasintahan. Ngunit hindi siya pinapasakitan ng lalaki. Bagkus ay palagi pa siyang nakangiti dahil dito. Isang gabi, late na nakauwi si Alejandro sa kanyang mansyon dahil inatake ang daddy niya at isinugod nila sa ospital. Ayaw pa sana siyang paalisin ng mommy niya. Buti na lang at napilit niya. Dahil sa problema, hindi niya nadalhan ng pasalubong ang babaeng minamahal na naghihintay sa kanya sa mansyon. I'm sorry, Josefina. Hindi kita nabilhan ng prutas. Request mo pa naman yun sa akin kahapon. Paumanhin niya. Ano ka ba? Ayos lang yun. Wika ni Josefina. Pero Alejandro, bakit ang tamlay mo? May problema ba? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yon? Umupo sila sa couch sa living room upang makapag-usap ng maayos. Sinugod namin sa ospital si Daddy kanina. Ha? Bakit umuwi ka pa rito? Ayos na ba siya? Oo, ayos na. We just admitted him in the hospital. Sana nanatili ka muna ron. You're here. Hindi ako pwedeng manatili ron. Baka hanapin mo ako. Pwede ka namang tumawag sa landline phone para sabihan ako na hindi ka makakauwi. Isa pa, may mga kasama naman ako rito. Safe ako.
I can't rest well kapag hindi kita nakikita, Fina. Napairap sa kanya ang babae. Bolero. I'm serious, Josefina. Oo na, nakita mo na ako, so magpahinga ka na. Sure, but can I get a hug? Yung kondisyon ko, Kahit ngayon lang. Malungkot ako para kay Daddy. Pagaanin mo naman ang loob ko. ilang segundo pa siyang nagpa-cute sa dalaga bago ito bumigay. Tumayo si Josefina sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. Agad niya itong niyakap at sinubsob niya ang mukha sa tiyan nito, bago humikbi. Hoy Alejandro, umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong nito. I'm sorry, hindi ko lang mapigilan. Naaawa ako para kay Daddy. He used to be strong, but now nasa kama na lang siya. Nahihirapan sa sakit niya na ako ang dahilan kung bakit siya nagkaroon. Para mapaaral ako, nagtrabaho siya sa isang pabrika. Nakalanghap siya ng mga kemikal doon kaya nagkaroon siya ng sakit sa baga. Hindi ko na kayang makita pa siyang nagdurusa. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap sa kanya ng babae. Naalala ko, sabi ni Hero, papayag lang magpa-opera ang daddy mo kapag mag-aasawa ka na? Oo, pero ayaw mo pa kaya kailangan ko maghintay. Nire-respeto kita, Fina. Sinong nagsabi na ayaw ko? Napabitiw si Alejandro at tiningnan ng may pagtataka ang babae. What do you mean? Noon ayaw ko, Alejandro. Pero ngayon iba na. Sa loob ng 1 buwan na nandito ako sa'yo, nakitaan kita ng pagsisika para lang mapa-oo ako. Sapat na sa akin yun, kaya sinadya pa ng babae na bitinin siya. Sinasagot na kita, Alejandro. Pwede mo na akong iharap sa daddy mo anytime. Wala siyang sinayang na segundo. Mabilis siyang tumayo at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Thank God. Thank you so much, Josefina. Pangakong hindi na kita ulit sasaktan pa. Nasasakal ako, Alejandro. Reklamo ng dalaga na ikinabitiw niya. Pasensya na, Fina. Natuwa lang ako. Napakamot siya sa batok. Bukas pupunta na tayo ng ospital. Ayos lang ba sa'yo? Oo, walang problema. Tinitigan niya ang dalaga. Josefina, can I kiss you? Pansin niya ang pamumula ng babae, pero tumango naman ito. Binibigyan siya ng pahintulot. Marahan niyang hinawakan ang mga pisngi ni Josefina. Inuna niyang halikan ng noo nito, pababa sa ilong, hanggang umabot siya sa labi. Sandali lamang yon, ngunit ramdam nila ang pagkapuno ng kanilang puso. Sa katunayan, yun ang una nilang halik. Dahil noong high school, yakapan lang ang inaabot nila. Masaya na sila sa ganoon. Isa pa ay mga bata pa sila noon at may usapan na magtatapos muna ng pag-aaral. Mahal na mahal kita, Josefina. Mula nung high school tayo hanggang ngayon, ikaw lang ang minahal ko. Sobrang saya ko na makita kita ulit. Ni minsan ba hinanap mo ako, Alejandro? I did, pero ang buong akala ko'y nasa Pampanga ka pa rin. Nahinto ang pagtatanong-tanong ko tungkol sa'yo mula nang ipadala ako ni Mr. Alicot sa Maynila para gawing assistant niya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na at naging business partner kami. Kaya nawala na rin ako ng oras na balikan ka sa Pampanga at hanapin. But God is great dahil muli niya tayong pinagtagpo na hindi inaasahan. Hindi ko rin talaga akalain. Desperada na rin talaga ako noon. Buti nga sinuwerte ako sa paraffol ni Hero. Kapag tapos ng operasyon ni Daddy, pakakasalan kita, Fina. Taos puso niyang gulong. Hihintayin ko ang proposal mo, Alejandro. Mahal na mahal din kita. Masaya ako na muli tayong nagkita after 13 years. Tugon ng dalaga. Sobrang tagal, no? Pero pangako na susulitin natin ang second chance na binigay ni Lord para sa atin. Hindi natin sasayangin. Kinabukasan, maaga silang namaalam sa mag-asawang Faye at Ben para pumunta ng ospital. Tuwang-tuwa pa ang dalawang matanda nang malaman na nagkabalikan na sila. Gusto na agad ay magpakasal sila. Habang nasa biyahe, kabado si Josefina dahil ito ang first time na makikita niya ang mga magulang ng nobyo. Huwag kang matakot, babe. Mababait naman ang parents ko. Pagpapakalma sa kanya ni Alejandro sabay hawak ng kanyang kamay. Hindi ko mapigilang kabahan, Alejandro. Paano kapag ayaw nila sa akin? I'm sure they will like you. They're eager for me to have a wife. Ikaw pa lang kaya ang unang ihaharap ko sa kanila. Sana nga. Buntong hininga niya. Dumaan muna sila sa pamilihan ng bulaklak at prutas bago dumiretso sa ospital. Nang makarating doon, bumuntong hininga muna si Josefina ng paulit-ulit
bago sumunod kay Alejandro papasok sa kwarto ng daddy nito. Nakita niya ang isang magandang ginang na nakaupo sa harap ng matandang lalaki na nakahiga sa hospital bed habang maraming aparato ang nakakabit dito. Alejandro anak, narito ka na pala. Sino ang kasama mo? Takang tanong ng ginang. Mommy, Daddy, siya nga po pala si Josefina, ang babaeng pakakasalan ko. Pagpapakilala ni Alejandro sa kanya sa mga magulang nito. Halata sa daddy nito ang tuwa, ngunit ang mommy nito ay gulat at pagkadisgusto ang ipinakita na ikinabahala niya. Parang hindi ako nagugustuhan ng mommy ni Alejandro. Anya sa isipan. Ako po si Josefina Pineda. Nagagalak ko po kayo makilala. Wika niya. Lumapit siya sa mag-asawa at nagmano. Ipinagsawalang bahala na lang niya ang masamang tingin ng ginang. Ako rin, iha. Tugon ng nanghihinang daddy ni Alejandro. Napakaganda mo naman. Ang galing pumili ng anak ko. Maraming salamat po sa papuri. Kailan kayo ikakasal, iha? Daddy, kinakailangan niyo po munang magpa-opera. Pagkatapos saka kami magsiset ng petsa para malakas na kayo sa kasal namin. Si Alejandro ang sumagot sa ama. Kung ganun, ipaschedule niyo na ang operasyon ko sa doktor ko. Hindi na ako makapaghintay sa kasal niyo. Totoo ba yan, mahal? Natutuwa ako't pumayag ka na rin. Tuwang bulalas ng ina ni Alejandro. Oo naman. Siyempre, gusto kong masaksihan ng kasal ng kaisa-isa nating anak. Maraming salamat po, Daddy. Nakangiting sabi ni Alejandro sa ama. Walang anuman, anak. Excited na ako sa kasal niyo ni Josefina. Masaya ako na masasaksihan ko pa yun. Siyempre naman po, Dad. Nagtagal pa sila roon sa ospital. Tumulong na rin si Josefina sa mami ni Alejandro sa pag-aalaga sa magiging biyanang lalaki. Mukhang nagkamali lang siya ng kilatis sa ginang dahil mabait naman pala ito sa kanya. Makailang araw ay tagumpay din na naoperahan ng daddy ni Alejandro. Labis ang tuwa ni Josefina nang mabalitaan yun. Kaya naman sabik na sabik siyang makauwi na ang nobyo sa mansyon. Nagpaiwan muna kasi ito sa mga magulang. Nagluto sila ni Nanay Fe ng mga masasarap na pagkain para magsalo-salo sa pagiging successful ng operasyon ng daddy ni Alejandro. Nang makarinig ng busina ng kotse sa labas ng mansyon, mabilis na lumabas si Josefina. Ngunit nadismaya siya nang makitang isang pamilyar na babae ang sakay ng isang magarang pulang kotse. Nang bumaba ang babae, sa kanya lang ito nakilala ng lubusan. Reda? Bigkas niya sa pangalan ng babae. Ang mayamang babae na nag-transfer pa talaga mula sa private school papunta sa public school nila dahil malaking obsession kay Alejandro noon. Yaya ni Reda ang ina ni Alejandro noon, kaya magkakilala ang dalawa. Nagulat na nga lang ang lalaki nang bigla itong makita sa school nila, gayong mula ito sa mayamang angkan. Ito rin ang babaeng kahalikan ni Alejandro noon, dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa binata. Anong ginagawa mo rito? Tumaas ang kilay ni Reda. Josefina, ikaw ba yan? I should be the one asking you. Why are you here? Nagkabalikan na kami ni Alejandro. Kung manggugulo ka, pues umalis ka na lang. Nagkabalikan na kayo? Really? Hindi ba niya sinabi sa'yo na may relasyon kami? Napatda si Josefina sa kinatatayuan. Hindi gusto ang narinig. Relasyon? Yes, Josefina. We've been dating since you two broke up in high school. At nandito ako ngayon para ipaalam sana sa kanya na isang buwan na akong buntis sa magiging panganay namin. Nanlamig siya sa nalaman. Alam niyang hindi yun magagawa ni Alejandro. Nangako itong hindi siya sasaktan. Pero bakit parang gusto niyang maniwala? Bakit naman sasabihin ni Reda yon ng taas noo kung hindi totoo? Akala mo maniniwala ako? May pruweba ka ba na buntis ka at siya ang ama? Pagmamatigas niya, kahit nasa loob ay nasasaktan. Of course, Josefina. Advance ako mag-isip. Naglabas ng isang papel si Reda at isang pregnancy test kit na nasa loob ng ziplock bag at inabot yun sa kanya. Ito ang ginamit kong pregnancy test kit na may 2 pulang linya ang resulta. At ito naman ang DNA result ng bata sa sinapupunan ko at ni Alejandro na nagpapatunay na siya ang ama nito. Nang kunin ni Josefina ang mga yun sa kamay ng babae at makitang totoo ang sinasabi nito, namalayan na lang niya ang sarili na napaiyak na pala siya. Hindi to magagawa sa akin ni Alejandro. Umiiling-iling siyang lumuha. May pruweba na nga, hindi ka pa maniniwala. Kung totoo mga pinagsasasabi mo,
Bakit ako ang iniharap niya sa mga magulang niya? Saka hintayin muna natin siya at siyang magsabi sa akin ng lahat ng to. Wala akong tiwala sa'yo dahil noon pa man ay haling na haling ka na kay Alejandro. Kaya ginagawa mong lahat para sirain kami. Well, wala akong magagawa kung mas matalino ako sa'yo at mas pinili niya. About sa magulang niya? That's because I went to States at ngayong araw lang ako nakabalik. Ako sanang ihaharap ni Alejandro sa parents niya. Nagkataon naman na may kailangan akong asikasuhin sa ibang bansa. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na maghanap siya ng babaeng lolokohin upang iharap sa tatay niya. At ngayong tapos na ang operasyon ng tatay niya, tapos na rin ang papel mo sa buhay niya. Hindi mo man lang ba naisip na mula sa paraffol ni Hero hanggang sa sapilitan niyang pagpapatira sa'yo dito baka planado niya? Napakasinungaling mo. Hindi magagawa sa akin ni Alejandro yan. That's the truth, Josefina. Isipin mo naman, hindi siya nagpaliwanag tungkol sa halika namin noon. Hindi ba? It's been a decade, pero hindi ka man lang niya hinanap, girl. Gaga, hinanap niya ako. Naging busy lang siya sa business niya kaya nahinto. At naniwala ka naman. Nilalansi ka lang niya. Hindi totoo yan, Reda. Tanggapin mo na kasi na ako ang nanalo. Kaya mabuti pa umalis ka na rito. Hindi ikaw ang karapat-dapat sa mansyong to, Josefina, kundi ako. Ako. Dahil sa paghating naramdaman niya, namalaya na lang niya ang sariling umiiyak habang tumatakbo. Hindi papasok sa mansyon, kundi papalayo roon. Nakakaputang ina naman. Ang sabi niya sa akin hindi niya na ako sasaktan muli. Pero bakit niya ako niloko? Laruan lang ba ako sa kanya? Asik niya habang patuloy na umiiyak at tumatakbo. Hindi niya namalayan, sa haba ng kanyang itinakbo, ay nakalabas na pala siya sa malawak na bakuran ni Alejandro. Kahit sa kalsada ay tumatakbo pa rin siya. Ilang saglit pa, naramdaman na lang niya ang sarili na tumilapon na sa gitna ng kalsada dahil sa lakas ng impact ng pagkakabunggo sa kanya ng isang rumaragasang kotse. Sa kabilang banda, makikitaan ng sobrang excitement si Alejandro habang nagmamaneho. Paulit-ulit niyang sinusulyapan ng isang maliit na kahon sa kanyang dashboard. Laman nun ay ang singsing na binili niya para sa nobya. Kanina, matapos niyang tumawag sa mansyon para ibalita kina Josefina ang tungkol sa operasyon ng kanyang daddy, dumaan muna siya sa isang mamahaling jewelry shop. Sa tagal niyang pumili ng singsing na bagay sa dalaga, muntik na siyang gabihin sa pag-uwi. Malapit na siya sa lugar na kinatitirikan ng mansyon nang makita niyang maraming tao sa kalsada. May ambulansya rin. Dahil sa hinaharangan ng kanyang daan, bumaba siya ng kotse. Nang makita niya sa gitna ng mga tao si Nanay Fe at Tatay Ben, bigla siyang kinutuban ng masama. Lumapit siya sa mag-asawa. Nanay Fe, Tatay Ben. Alejandro, Diyos ko iho, anong gagawin natin? Iyak na salubong sa kanya ni Nanay Fe. Ano pong nangyayari rito? Bakit po kayo narito? Si Josefina. Po, ano pong nangyayari sa kanya? Tinawagan kami ng security guard sa entrance gate ng property mo. Nabundol daw siya ng kotse. Hindi namin alam kung bakit napunta siya rito. Bigla na lang siyang umalis ng mansyon kanina. Patawarin mo ako, Alejandro. Naging pabaya ako. Hindi sana ito mangyayari kung binantayan ko siya. Hindi niya na halos marinig ang mga sinasabi ni Nanay Fe. Lalo na nang mamukhaan niya si Josefina na isinakay na sa ambulansya. Duguan ito at nakapikit. Josefina! Kaagad siyang lumapit sa ambulansya. Hinarangan pa siya ng isang rescuer. Kaano-ano niyo pong biktima, sir? Tanong sa kanya ng rescuer. I'm her boyfriend. Please let me in. Mabilis siyang pumasok sa ambulansya nang hayaan siya ng rescuer. Kaagad niyang hinuli ang maputlang kamay ng nobya. Josefina, nandito na ako. Why did this happen to you? I'm so sorry. Please open your eyes. Lumuluha niyang sambit. Pinatungan na ng oxygen mask ang dalaga bago pinaharurot ng mga rescuer ang ambulansya. Mabilis naman silang nakarating sa ospital. Kaagad na sinugod sa emergency room ang dalaga dahil malaki ang sugat nito sa ulo. Sir, dito lang po kayo. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Saway ng isang nurse sa kanya na sinunod naman niya. Hindi mapakali si Alejandro habang naghihintay sa labas ng ER. Ilang saglit pa, dumating si Nanay Fe, Tatay Ben at isang babaeng hindi niya inaasahang makita. Si Reda. What are you doing here, Reda? Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin matapos mo kaming sirain ni Josefina noon. And now that we're reunited, naririto ka na naman. Para ano? Para guluhin na naman kami, ha?
Matigas niyang wika. Hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa ginawa ni Reda noon sa kanya. Pilit niya itong iniiwasan pero palaging gumagawa ng paraan ng babae para makalapit sa kanya. Lumuluhang lumapit sa kanya si Reda. Alejandro, it's my fault. I'm so sorry. Gipit lang ako kaya ko yun nagawa. I'm sorry. Why are you apologizing? What did you do? Don't tell me ikaw ang dahilan kung bakit nangyari to kay Josefina. Tell me. Hindi ko intensyon to, Alejandro. Gipit lang ako ngayon kaya naisip ko lumapit sa'yo. Sinadya kita sa bahay mo to ask for help. Dan na iso Josefina kaya agad kong sinagawa ang plano. My dad's company is in the verge of bankruptcy, Alejandro. Ang sabi ng mami mo, mag-i-invest daw siya sa amin. Pero kailangan ko munang sundin ang pinag-uutos niya sa akin. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. What? Kasabot mo si mami? Yes, Alejandro. Dahil kailangan kong isalbang kumpanya namin, sinunod ko ang utos ng mami mo. Nagpunta ako sa mansyon mo kanina para sabihin kay Josefina na buntis ako at ikaw ang ama. What? Are you nuts? Bakit mo yung ginawa, Reda? I'm so sorry, Alejandro. I swear, sobrang pagsisisi ko ngayon. Hindi to mangyayari kay Josefina kung hindi ako nagsinungaling sa kanya. All I want is to save her company. Matagal ko na rin kinalimutan ng pagkahumaling ko sa'yo. But your mom's offer made me do it to Josefina. I'm so sorry. When we were in high school, you intentionally kissed me in the library to ruin our relationship. Ngayon, inulit mo na namang sirain ang relasyon namin. You're such an evil, Reda. Hindi lang naman ako, pati ang mami mo, Alejandro. You should confront her why she wants me to ruin your relationship with your girl. Kailangan ko lang naman ng tulong mo, but your mom took advantage of me, lalo pat alam niyang may gusto ako sa'yo. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, umanda ka sa akin, Reda. Gigil niyang sagot. I'm telling the truth. Hindi niya napinansin pa si Reda. Lumapit siya sa mag-asawa. Naife, kayo na po muna ang bahala rito. Pupuntahan ko lang si Mami. Hindi ko alam ang magagawa ko sa kanya kapag nalaman kong totoo ang sinasabi ni Reda. Yun lang ang kanyang sinabi sa mag-asawa bago umalis. Sumakay siya ng taxi dahil naiwan niya ang kanyang kotse sa labas ng property niya. Pupuntahan niya ang mommy niya sa ospital kung nasaan naka-admit ang daddy niya. Nang makarating, kaagad siyang nagtungo sa kwarto kung nasaan ang kanyang daddy. Nakita niyang natutulog pa ito kasama ang kanyang mommy na nagbabantay dito. Nagbabasa ito ng libro. Alejandro anak, bakit ka nandito? Gusto mo bang samahan akong magbantay sa daddy mo? Nakangiting tanong sa kanya ng inang si Frida. Why did you do that, Mom? Usisa niya. Nagpipigil siyang sumigaw dahil baka magising ang daddy niya. Do what? Bakit niyo inutusan si Reda na sirain ang relasyon namin ni Josefina? Halata sa ginang ang gulat. Ano bang pinagsasasabi mo, anak? Reda told me everything. Is it true, Mommy? I don't have any idea about what you're talking about, Iho. I'm just here the whole time. Please, Mommy. Mommy na lang kayo kung totoo. Tumayo ang ginang sa pagkakaupo. Huwag tayo dito mag-usap, anak. Baka magising ang daddy mo. No. Sabihin mo na sa akin ngayon. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, Mom. Marahas na bumuntong hininga ang ina. I don't like her. I don't like Josefina to be your wife, Alejandro. Nagsabong ang mga kilay niya sa narinig sa ina. Why? Anong ayaw niyo sa kanya? Lahat, anak. Napag-alaman kong mahirap siya. Bukod doon, nagtrabaho pala sa nightclub ang nanay niya at hindi niya kilala ang tatay niya. Inalagaan siya ng lola niyang sugarol. Paano? Paano kung matatanggap ang babaeng may ganoong family background? Tapos saan mo ba siya pinulot? Sa kalye, di ba? She's homeless at hindi rin nakapagtapos. Paano mong ihaharap sa mga business partners mo ang gaya niya? Paano kanya tutulungan sa negosyo? Yun lang ang rason, Mom. Yun lang ang rason kung bakit pinagawa niyo yun kay Reda. Nasinamantala niyo rin ang kahinaan. Alam niyo nangangailangan yung tao ng tulong pero kinasabot niyo pa sa maling plano niyo. Hindi ko matatanggap na ganito ka, Mom. Anong yun lang? Anak, nakasalalay rito ang future mo. Hinding-hindi ko hahayaan na makihati si Josefina sa mga tagumpay na nakamit mo. Binigyan ka ng opportunity na umasenso. Sana naman pangalagaan mo yun. Josefina's not good for you. Shit naman, Mommy. Dati tayong mahirap. Mas mahirap pa tayo sa daga.
Don't you know na isa si Josefina sa aking inspirasyon kaya ako nagtagumpay sa negosyo ngayon? Tapos dahil sa walang kwentang rason mo, nagawa mo siyang saktan. Her family being indecent doesn't mean her personality is like that too. Matinong tao si Josefina. Ulila na siya at ako na lang ang meron siya. Tapos ginanito niyo pa siya. Alam niyo ba na dahil sa kagagawan niyo, naroon siya ngayon sa ospital, nag-aagaw buhay? I hate you being selfish, Mom. Hindi mo kilala si Josefina para husgahan mo siya ng ganito. Kay tagal kong inasam na bumalik siya sa buhay ko. Tapos ganito lang ang gagawin mo. Hindi niya na napigilan ang sarili na sumigaw at lumuha sa harap ng ina. Sobra-sobra ang nararamdaman niyang galit ngayon. I'm sorry, son. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito ang lahat. Ang gusto ko lang naman na iiwan ka niya. Sorry? Anong magagawa ng sorry kung nag-aagaw buhay siya ngayon? Na-aksidente siya dahil sa kagagawan niyo. Hindi ko alam yan. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng pinagkakatiwalaan ko sa lahat magagawa ang ganong bagay sa babaeng nais kong makasama habang buhay. I'm very disappointed on you, Mommy. Yun ang huling saad niya bago nilisan ng ina. Pagkaalis ni Alejandro, naiwan si Mrs. Mercado sa kwarto na lumuluha. Labis ang pagsisisi sa nagawa. Hindi nito akalaing ganoon ang sasapitin ng nobya ng anak. Habang umiiyak, biglang nagsalita ang asawa nito na kanina ay nakapikit. Bakit mo yun nagawa sa anak natin, Frida? Hinang-hinang usisa ng asawa nitong si Alejo. Mabilis na lumapit sa higaan nito si Frida. Mahal, salamat naman at nagising ka na. Tatawag ako ng doktor. Sagutin mo ako, Frida. Narinig mo? Oo, lahat. Patawarin mo ako. Hindi ko intensyon ng sinapit ni Josefina. Nagsisisi na ako, Alejo. Wag ako hingian mo ng tawad. Kay Alejandro at Josefina dapat. Mali ang nagawa mo, Frida. Alam ko, hihingi ako ng tawad sa kanila sa lalong madaling panahon. Nang makarating naman si Alejandro sa kabilang ospital kung saan inooperahan si Josefina, nakahinga siya ng maluwag dahil ligtas na ang dalaga. Ngunit ayon sa doktor, walang kasiguraduhan kung kailan ito magigising. Nang mailipat na sa pribadong kwarto ang dalaga, hindi na siya nawala sa tabi nito. I'll wait for you whenever you wake up. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako yan, babe. So please, wag mo akong paghintayin ng matagal. I love you, Josefina. Kausap niya sa babaeng natutulog habang hawak-hawak at hinahalikan ng isang kamay nito. Umabot ng 1 linggo na hindi pa rin nagigising ang dalaga. Kaya parang nanirahan na rin si Alejandro sa ospital para mabantayan ng nobya. Nag-leave muna siya sa opisina at ipinaubaya sa kanyang sekretarya ang lahat. Palaging bumibisita si Nanay Fe at Tatay Ben kay Josefina, pati na rin ang kaibigan niyang si Hero, at ang dating kaklasing si Reda na nakausap na niya ng masinsinan ng maayos na ang isip niya. Tutulungan niya ito sa kabila ng mga nangyari. Mami naman niya talaga ang nanamantala sa babae. Desperada lang ito. Iho, nakakatulog ka pa ba't nakakakain ng maayos? Sobrang ipinayat mo sa loob ng 1 linggo. Nag-aalalang tanong sa kanya ni Nanay Fe. Nakakatulog naman po. Mga 3 oras at kumakain naman po ako sa oras pero kaunti lang. Nako, wag naman ganon. Alagaan mo rin ang sarili mo. Baka pagising ni Josefina, ikaw naman ang ma-ospital. Sigurado ako magagalit siya sa'yo at sisisihin niya ang sarili niya. Okay po, matutulog na ako at kakain na ng maayos. Mabuti naman. Nga pala, binisita ko kahapon ng tatay mo. Mabilis ang pagaling niya kaya sabi ng doktor niya pwede na siyang lumabas kahit kailan niya gusto. Sabi naman ng nanay mo, bibisita sila rito kapag nakalabas na ang tatay mo. Hihingi siya ng tawad sa mga ginawa niya. Labis ang kanyang pagsisisi. Kaya sana huwag kang magtanim ng galit sa kanya, Iho. Natakot lang siya na baka masira ang kinabukasan mo dahil pinaimbestigahan niya ang background ni Josefina. Mahal ka lang niya bilang nag-iisa niyang anak. Kaya niya yun nagawa. Unawain mo rin sana siya. Tumango lang siya sa sinabi ng ginang. Kung talagang pupunta ang mami niya para humingi ng tawad, hihintayin na lang niya yun. Sa ngayon, wala pa siyang planong lapitan nito. Pagkaalis ni Nanay Fe, dumating naman si Hero. What's up, bro? Ang pangit mo na. Hindi ka na magugustuhan ni Josefina niyan. Bati sa kanya nito. Nasaan ang pinapakuha ko? Imbes ay tanong niya. Mabilis namang binunot ni Hero ang isang maliit na box sa bulsa. Yun ang singsing na ipangpopropose sana niya kay Josefina.
Si Hiro ang napag-utusan niyang kunin yun dahil noong gabi ng aksidente, ang kaibigan ng kumuha sa naiwan niyang kotse sa tabing kalsada. Eto, mainit-init pa. Kaagad niyang kinuha yon. Inilabas ang laman at isinuot sa palasinsingan ng nobya. You're wearing that to her without her consent, Alejandro? Paano kung ayaw niya pala? Wala na siyang magagawa. Sa ayaw at sa gusto niya, ako magiging asawa niya. Kahit kailan ka talaga, napaka-possessive mo. Diyan ka na nga, bubuksan ko pang restaurant ko. Balitaan mo na lang ako kapag gising na siya. Sige, salamat ulit sa dalaw at sa tulong, bro. Pagkaalis ng kaibigan, paulit-ulit niyang hinalikan ng kamay ni Josefina kung saan niya isinuot ang singsing. Pero hindi inaasahan, naramdaman niyang gumalaw yon. Kaya kumabog ng husto ang dibdib niya dahil sa tuwa. Dahan-dahang iminulat ni Josefina ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang pamimigat nun, ngunit nais niyang makita ang taong kanina pa hinahalikan ng kanyang kamay. Josefina? Dinig niyang boses ng pamilyar sa kanya, ang kanyang nobyo. Alejandro? Ako nga. Thank God gising ka na. Marahan siyang niyakap ng lalaki. How do you feel? May masakit pa ba sa'yo? I'll call the doctor. Hindi umabot ng minuto nang makarating ang doktor. Saglit lamang ito dahil nang ma-check na maayos na ang lagay niya, iniwanan na rin silang dalawa ni Alejandro sa silid. Akala ko matatagalan pa bago ko ulit makitang nakabukas ang magaganda mong mga mata. I missed you so much, my love. Malambing na wika ni Alejandro. Marahang idinampi ni Josefina ang kanyang kamay sa sariling pisngi. Doon niya napansin ang hindi kilalang singsing na nakasuot sa daliri. Ano to? Singsing? Ikaw ba ang nagsuot sa akin nito, Alejandro? Oo. Para kapag magaling ka na, pwede na tayong magpakasal. Bakit? Ayaw mo ba? Wala naman akong sinabing ayaw ko. Pero wala ka man lang proper proposal. Ang daya mo. Kung kailang tulog ako, saka mo ginawa. Isa pa, may atraso ka pa kaya sa akin. Tungkol dyan. Reda just made it up, babe. Tulad nung high school pa tayo, sinadya niya ang lahat para mapaghiwalay tayo. In-explain na niya sa akin ang lahat and she's very sorry. May nag-utos lang sa kanya na gawin yun sa'yo. Marahan siyang ngumiti. Sabi ko na nga ba, hindi mo magagawang saktan ako, Alejandro. Pasensya na dahil hindi kita lubusang pinagkatiwalaan kahit na alam kong mahal na mahal mo ko. Of course, I love you so much at mamahalin kita hanggang sa maghalo ang Pacific at Atlantic Ocean. Nakaramdam si Josefina ng kilig sa narinig. Ibig sabihin lang nun, walang katapusan siyang mamahalin ng lalaki. By the way, ibinalita ko na sa kanila na gising ka na. Pupunta na sila rito para humingi ng tawad sa'yo. Sinong hihingi ng tawad? Si Mommy at Reda. Naiintindihan ko kung bakit hihingi ng tawad si Reda. Pero ang mommy mo, bakit kasama? Malalaman mo ang dahilan. Let's just wait for them. Like what I've said, napilitan lang si Reda na saktan ka. Hindi tumagal ng ilang oras nang makarating roon si Reda. Nahihiya pa itong lapitan si Josefina sa higaan. I'm glad that you're awake, Josefina. Heto, dinalhan kita ng prutas. Bati nito sabay lapag ng basket ng prutas sa bedside table. Thank you. Ilang saglit pa, napahikbi na si Reda. I'm so sorry, Josefina. Hindi ko alam na ganito ang sasapitin mo dahil sa kagagawan ko. I'm just so desperate to save my dad's company from bankruptcy. Kaya nilunok ko ang pride ko. Humingi ako ng tulong sa ina ni Alejandro. Pero gusto niya isundin ko muna ang utos niya na paghiwalayin kayong dalawa ni Alejandro. Mabilis na tiningnan ni Josefina ang malungkot na nobyo. Nasa tabi niya ito sa kabilang side ng kama. Nang tumango si Alejandro, sa kanya muling binalingan si Reda. Kung ganun, ang mommy ni Alejandro ang may pakana ng lahat? Yes, Josefina. But I know that she has a deep reason, and she's the only one who can tell you about that. I'm sorry. Nagsisisi na ako. Please forgive me. Kahit hindi ngayon, maghihintay ako sa kapatawaran mo. I know an apology can't erase my sins. Ako rin ang naging rason kung bakit kayo nagkahiwalay ni Alejandro noon. Kaya alam kong mahirap sa'yo na patawarin ako ng ganun-ganun lang. Masyado akong obsessed kay Alejandro. Kahit nung yaya pa lang namin ng mommy niya. Kaya ginagawa akong lahat ng paraan para mapasakin siya. Na kahit kailan, hindi mangyayari. Gagawin ko ang lahat, Josefina. If you want me to be your puppet, then I will.
Ano ka ba? Hindi naman ako ganun kasama. Past is past. Ang kailangan mo lang gawin ay magbago. Huwag kang gumawa ng masama kung may problema ka dahil hindi yun ang tamang paraan para malutas yun. Sa ganung paraan kita mapapatawad. You're so kind, Josefina. No wonder Alejandro's in love with you. Pangako magbabago ako. Maraming salamat. Hindi nagtagal si Reda roon. Nang makaalis ito, nanatiling tahimik silang magnobyo. Sabi ko na nga ba, tama ako. Ayaw sa akin ng mommy niya. Anong gagawin ko? Mahal na mahal ko pa naman si Alejandro. Sa isip niya habang nakamasid sa nobyo. Ilang saglit pa, may bago na namang bisita. Si Mr. Mercado na marahang naglalakad papasok sa silid at ang asawa nito na sa pintuan pa lang ay umiiyak na. Iha, mabuti naman at gising ka na. Nakangiting bati sa kanya ni Mr. Alejo Mercado. Naku po, sana hindi na kayo nag-abalang bumisita, sir. Maraming salamat naman at mukhang maayos na kayo mula sa operasyon nyo. Sagot niya habang marahan siyang pinauupo ng nobyo sa kama. Narito kami para humingi ng tawad sa'yo. Lalo na itong asawa ko, Iha. And please don't call me sir. Magiging daddy mo na rin ako soon, hindi ba? Tumango siya. Lumapit naman si Mrs. Mercado sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Josefina, Iha, alam kong hindi ko deserve ang kapatawaran mo pero humihingi ako ng tawad sa aking nagawa. Mali ako. Akala ko masisira mo ang kinabukasan ng anak ko. Pero hindi. Dahil una pa lang, ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit napunta sa magandang daan ng anak ko. Ikaw ang inspirasyon niya. Patawarin mo ako sa lahat-lahat. Hindi ko intensyon ng sinapit mo. Mauunawaan ko kung parurusahan mo ko. Mrs. Mercado, Iha, tawagin mo akong mommy, please. Mommy, okay na po ako. Buhay na buhay pa. Kung ano man ang nagawa niyo sa akin, sana hindi na mauulit pa. Pinapatawad ko na ho kayo. Alam ko mahal na mahal niyo lang si Alejandro kaya gusto niyo siyang protektahan. Opo, mali ang paraan niyo at ang ginawa niyo sa akin. Pero sino ba naman ako para hindi magpatawad? Mahal na mahal ko po ang anak niyo at hindi ko siya kayang saktan o gamitin. Maraming salamat, Iha. Nagagalak akong ikaw ang minahal ng anak ko. Marami ako na-realize sa mga nangyari. Muntikan pang mawala sa akin ng anak ko dahil sa mali kong desisyon. Sana po hayaan niyo akong ikasal kay Alejandro at matupad ang pangarap namin noon pa na magkaroon ng masayang pamilya. Doon lang nagsalita si Alejandro na kanina pa nananahimik. Nagpo-propose ka ba sa akin, Josefina? Bakit? May masama ba? Basta mo na lang kaya isinuot ang singsing sa kamay ko kahit tulog ako. Kaya wala ka nang kawala pa. Dapat ako magsasabi niyan sa'yo. Pero sige, I do. Natawa siya. Ganon din ang mga magulang ni Alejandro. Kung ganon, ipakakasal ko na kayo next week. Isang engrandeng kasal. Alam niyo namang sabik na akong magkaapo, kaya wag na tayong magaksaya ng oras. Maligayang singit ng ama ni Alejandro. Naging magaan na ang usapan nila sa loob ng silid. Kinalimutan na nila ang nangyaring masama at pinag-usapan na lamang ang magaganap nilang kasal. Nang makalabas si Josefina sa ospital, ay ikinasal nga sila ni Alejandro ng sumunod na linggo. Makalipas ang 10 buwan, nagluwal si Josefina ng isang napakagandang batang babae, ang panganay nila ni Alejandro. Her name will be Serafina. Pagpapangalan ni Alejandro sa kanilang anak habang nasa bisig nito ang sanggol. Nasa ospital sila at kagabi nanganak ang misis nito. Gusto ko yan, mister. Katunog ng pangalan ko. Yeah, sa mga future anak natin, gusto ko lahat sila'y may pangalang katunog ng sayo. Ang sarap kasi sa tenga. Parang sira. Ano kayang ikinaganda ng pangalan kung mas luma pa sa edad ng namayapa akong lola? Josefina, Serafina, pangakong hindi ko kayo pababayaan. Pareho silang hinalikan ni Alejandro sa mga noo. Ramdam na ramdam ni Josefina sa mga oras na yon ang pagmamahal sa kanila ng asawa. Siya na yata ang pinakamaswerteng babae na nanalo lang sa isang raffle, nagkaroon na ng mabait na asawa. Kapag malaki-laki na ang panganay nila, magpapagawa siya ng orphanage at tirahan para sa mga taong nakatira sa kalsada. Tutuparin na niya ang ipinangako niya sa Diyos noong humiling siya ng blessing. At hindi nga nagtagal ay si Alejandro na ang gumawa ng pangako niyang yun. Katulong nito si Hiro na naging instrumento rin
para muli silang magkatagpong mag-asawa. Hinayaan din siyang magbalik eskwela ni Alejandro. Gusto niyang tulungan si Alejandro sa negosyo, kaya hindi naglaon ay nakatapos siya sa kursong Business Administration. Faith, Love, and Hope. 3 bagay at salita na hindi nawala sa paniniwala ni Josefina. Kaya ngayon ay may kontento siyang buhay kasama ang mag-ama niya. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.